Hey, good afternoon, everyone. Welcome to our subject, fluid mechanics. So now we will start with the principles of hydrostatic pressure. Okay, so what is that? So according to the definition, all state of matter exert pressure. Okay, so liquid and gases exert equal pressure on all sides of a container. So kapag nilagay natin siya sa container, no, the normal force exerted by a liquid per unit area of the surface in contact is called the hydrostatic pressure. Okay, as you can see here dito sa right side ng diagram. Okay, ito, no, may makikita kayong container with a fluid dito sa loob. It can be a liquid or a gas. And napapansin ninyo, yung pressure, kapag pinag-uusapan natin is pressure, mas higher siya dun sa upper portion. Kasi si pressure is dependent sa height or sa kung saan yung kinoconsider nating point. Okay? So, habang lumalalim yung point na yung depth na pinag-uusapan natin, mas lumalaki yung value ng pressure. So, kaya dito sa container natin, yung exposed dito sa mismong atmosphere natin, zero siya, no? Kasi equal yung pressure doon tsaka sa atmosphere. And then dito, pagdating sa point na to, okay, since meron na tayong depth na kino-consider, may mag-start na yung value ng pressure. And then, as you can see on the bottom part of the container, mas mataas na yung pressure niya. Kaya, ang pinaka-definition talaga ni pressure or hydrostatic pressure in general is siya yung pressure exerted by a fluid at equilibrium at any point in time due to gravity or force of gravity. So, proportional siya sa depth na mini-measure natin from the surface. So, paglalim again ng location na chine-check natin yung pressure, um, pagtaas ng value ng pressure. Kaya mapapansin nyo kapag nasa swimming pool or nasa seawater tayo, iba yung pressure pag lumalalim tayo, masakit na sa tenga, no? Hindi na kaya nung tenga natin yung pag digest nung mismong pressure sa ilalim ng tubig. Kaya ito yung dahilan nun, ano? Kasi mas lumalalim yung distance natin from the atmosphere dun sa mismong point kung nasan tayo dun sa seawater. Okay? So in general, ito yung formulang ginagamit for hydrostatic pressure. Pressure or a small P is equals to rho GH. You know, yung rho natin is again is density ng liquid. And then we have yung standard value of density of water is 1,000 kilogram per cubic meter. Okay? And then we have gravity. So for metric, 9.81 meter per second square. And then height natin nung fluid in meters. Okay? So ibig sabihin kung meron tayong ang bawa water, then may specific height siya, yung bottom ng container, makukuha natin yung pressure ng isang body natin. Okay? And then, let's go with unit pressure. Unit pressure, simply called pressure, is the amount of force exerted by a fluid distributed uniformly over a unit area. So, yung pressure is defined as the force applied at the right angles of the surface per unit area over which the force is distributed. So, itong kaninang to, okay? So, ibig sabihin kung gusto natin kunin yung force naman yung unit pressure, okay? Pwede natin gawin na force is equals to yung pressure times area natin para makuha natin yung value ng force na ine-exert ng fluid sa side wall natin. Halimbawa, no? So, let's say meron tayong container na ganyan, okay? And then meron tayong fluid sa kanya. Okay, halimbawa yan yung fluid natin. Lagyan natin ng kulay yan. Okay? So, yung para makuha yung pressure, again, ito yung magiging distribution niya. So, since ito wala siyang cover, unlike nung kanina, no, may cover dito, ito exposed siya ngayon sa atmosphere, kaya zero yung pressure dito. And as you can see, habang bumababa, tumataas yung value ng pressure. And para makuha yung value niyan, yan yung F is equals to pressure times yung area, kung ano yung area nitong side nitong wall na to. Okay? So later may mga example tayo with regards to that. And then we have yung iba't ibang classification ng pressure. So it may be classified into 5. We have atmospheric pressure, gauge pressure, vacuum pressure, absolute pressure, and differential pressure. So differentiate lang natin muna isa-isa. So we have yung atmospheric pressure defined as the first force per unit area exerted against the surface by weight of the air above that surface. So ito yung standard na
pressure natin, ibig sabihin, o yung barometric pressure na tinatawag. Okay? So ito yung value niya. It can be 1 atmosphere. Kapag sa Pascal, equivalent siya sa 1.01325 times 10 to the 5th Pascal. Kapag kilopascal, 101. Yan yung mga conversion niya. Kapag sa mercury, ito yung value niya. Kapag sa torr, sa bar, sa... So you can refer to this conversion para malaman natin yung iba't ibang value ng atmospheric pressure kapag hindi siya given. Kasi minsan hindi to binibigay kaya you have to memorize yung value niya. So ang mahalaga siguro ditong tandaan na mga conversion is ito, no? Sige, i-identify natin itong dalawa. Okay, tapos itong sa PSI, ano, laging ginagamit yan. Yan, itong tatlo, laging ginagamit pero lahat yan, importante yan, ano? Pero kung magfo-focus tayo dito sa tatlong to, I think we can answer yung question kung ano mang meron tayo in the future. Okay? And then we have yung gauge pressure. Gauge pressure is the relative pressure to the atmosphere. Okay? So, meron tayong mamayang diagram para mas maintindihan natin yung pagkakaiba ng mga pressure. Used to measure yung difference between a system and the surrounding atmosphere. So, kaya di ba halimbawa sa mga boiler, may makikita tayong mga, ang tawag dito, mga, ang tawag doon? Gauge pressure. yung may scale, ano? So, ayan, yun yung mini-measure niya. Then we have vacuum pressure, pressure below the atmospheric pressure or negative gauge pressure. And then differential pressure, difference pressure between 2 points. Okay? So, punta tayo dito sa diagram natin. Okay? So, dito, ayan, ito yung atmospheric natin, ano? Bawo ito yung atmospheric pressure natin. Pag meron, di ba ito yung standard na sabi natin? So, may specific value si atmospheric pressure dito. And then, kapag nag-add tayo ng additional pressure, magiging na siyang gauge pressure. Kapag nagbawas naman tayo ng pressure dito, vacuum pressure siya. Ngayon, pag pinag-add natin yung gauge pressure tsaka atmospheric pressure, absolute pressure naman ang tawag sa kanya. So, ibig sabihin, pwede ding atmospheric pressure minus yung vacuum pressure natin sa ilalim, absolute pressure din ang tawag sa kanya. Negative side lang yung sa vacuum natin. Okay? So, basta ang pinaka-standard natin is si atmospheric. Pag gauge ina-add, pag nag-minus tayo ng gauge, vacuum na ang tawag sa kanya. And then pag kinuha yung sum niya, absolute pressure yung tawag sa kanya. Okay? Yan, ito pala, no? Ayan, so ito yung ating barometric pressure, no? So ito yung mismong atmospheric natin, itong point na to. And then meron tayong gauge pressure. Pag pinag-add natin, absolute pressure yung tawag sa kanya. Yung nasa ilalim ng atmospheric pressure, tinatawag na vacuum pressure. Okay? And then makikita nyo, yung natira dun sa barometric pressure minus itong maliit na to is yung absolute pressure din natin. So, the same din. Okay? Naging maliit lang yung value nito kasi nga negative gauge pressure yung vacuum. Dito. Okay? Next, paano ba mini-measure si pressure? May mga devices tayong ginagamit. Ang una sa kanya is yung manometer. Okay? Manometer measure a pressure difference by balancing yung weight ng fluid column between two pressure of interest. And then large pressure differences are measured with heavy fluid, while small pressure differences are measured by lighter fluid such as water. Okay? So, ano ba yung mas madaling definition nito? Wait lang ha. Okay. So, halimbawa pinapahanap sa atin kung ano yung pressure dun sa loob nung mismong, halimbawa pipeline to, no? Hinahanap yung pressure niya. So, halimbawa water 'yan kasi kaya kulay blue. Para makuha natin yung pressure, mag-start tayo mula dito sa point na to, papunta dito sa point na ito, yung calculation natin. Okay? So, 'di ba sabi natin paglalim ng natin, mas malaki yung pressure natin. So, dito, since exposed siya sa air, anong pressure ang nag-e-exist dito sa point na to? Atmospheric tayo dito, no? Correct, atmospheric dito kasi exposed siya sa air, atmospheric tayo. And then, pag bumaba tayo, anong pressure yung makukuha natin? Pressure ng liquid gamit ay mercury. Okay? So, ibig sabihin pressure to na mercury yung gamit.
Okay? And then makikita nyo dito, pag bumaba tayo, then tumaas, magka-cancel out lang yung pressure na yan. Kaya hindi yan kino-consider sa calculation. Ngayon, para makuha natin yung pressure doon, i-add natin tong portion na to. Itong pressure due to, anong liquid meron to? Water. No? Okay? So para makuha yung pressure na yon, this is yung pressure due to water naman to. Okay? So, para makuha yon, ayun nga, mag-a-add at ma-minus tayo. Ang ruling is kapag pag pababa is positive, pag pataas ay negative tayo. Okay? So, ibig sabihin dito from positive from yung atmospheric natin, mag-a-add tayo ng pressure ng mercury. And then pagtaas natin dito, magma-minus tayo ng pressure ng water. That will be yung pressure dito sa point na to. Okay? So, i-demonstrate na lang natin sa example later, no? Para mas ma-appreciate natin. Basta ito yung ginagamit, yung manometer, to measure yung pressure sa inside ng pipes, ano? Pwede siyang inside ng pipes. Or kapag meron naman naka-install dun sa pipeline natin, ito yung ginagamit, yung mga pressure gauges natin, ano? Ito yung may dial na ginagamit nga. So, by pressure gauges, measuring ng fluid, gas, and water or steam intensity, makikita natin agad kung ilan yung pressure na nag-i-exist dun sa loob. Okay? Kasi naka-display na doon sa ano. Ang trabaho na lang natin, basahin kung ano yung lalabas doon sa gauge. Then kung ano yung lumabas doon, yun yung nag-i-exist sa pressure sa loob ng pipe natin. Okay? Kasi kailangan makontrol yung pressure, 'di ba, para maiwasan yung pag-burst ng pipe, no, or magkameron ng cracking or leakage yung pipe system natin. Okay? So, sige, example tayo. Okay, first example. What is the pressure acting on water at a depth of 1 meters at 4 degrees Celsius? Okay? So walang binigay na ibang scenario, no? Ang gawin na lang natin, halimbawa may water, okay? Then may specific depth siyang kinukuha. Okay, and 1 meter. Tapos yung temperature niya is 4 degrees Celsius. Okay? So, paano natin makukuha yung pressure? Pressure again is rho, tapos G, tapos H. Okay? Ano tong rho G? Ano nga tong rho G? Unit weight. Okay? Correct. Unit weight ng. So, ibig sabihin, pwedeng gamitin natin si unit weight. And what is the standard unit weight ni water? Ha? Ang 1,000 ay density. Pag unit weight ay 9,810. Okay? 9,810. Anong unit? Newton per cubic meter. Okay? Tapos yung height natin is 1 meter. Okay? Therefore, ang ating pressure is 9,810 Newton per meter squared, or ilan to? Ano ang Newton per meter squared? Pascal, ano? So pwede natin gawing 9.81 kilo Pascal. Okay? So ibig sabihin niyan yung pressure at that point. Okay? Or 9,810 Pascal. Okay? Question muna dito sa number 1. So applying lang yan ng ng formula. Again, don't forget yung mga standard values natin, ha? Okay, next. A 30-meter vertical column of fluid na may density daw na 1878 kg per cubic meter is located where G is equals to 9.65 meter per second squared. Find the pressure at the base of the column. Okay? Sige, so paano to? So may given tayong vertical column of fluid. Pag sinabing vertical column of fluid, parang assumption lang natin ganito yung itsura niya, no? Okay? May strip ka lang na kinonsider. Okay? So, mawayan yung vertical column ng fluid na yon.
Ang property ng fluid natin, may density daw siya na 1878 kilogram per cubic meter. Okay? Yung height natin ng fluid natin is 30 meters. Okay? And then located kung saan yung gravity daw na ginagamit is 9.65 meter per second square. Okay? So pinapahanap at the bottom of the sphere, no? Ano yung magiging pressure doon sa point na yan. Okay? So again, formula natin, P is equals to rho GH. Okay? Ang rho natin is 1878 kilogram per cubic meter. Tapos gravity natin is 9.65 as given dito meter per second squared times height natin which is 30 meters. Okay? So ilan ang matitira dito? So di ba to? Anong unit to? Kilogram meter per second squared ay Newton, ano? Tapos ito may matitirang dalawa meter squared. Okay? So ilan yung value niya? Pa-multiply po. 543 6 kilo na. Hindi, yung ano muna, yung mahaba muna. 6 8 1. Okay? Or pressure is 543.681 kilopascal. Okay? Okay, next. A vertical column of water will be supported to what height by standard atmospheric pressure? So, walang given na number, no? So, analyze natin. A vertical column of water. Okay, so water yung pinag-uusapan natin. So, lasulat agad natin. Ano nga yung unit weight niya? That is, pwedeng 9.81 kilonewton per cubic meter. Okay? Yan yung unit weight niya. Supported to what height? Tapos binanggit standard atmospheric pressure. Ano yung standard atmospheric pressure natin? So, balikan natin kanina, no? Yan, yung standard natin is 101.325 kilopascal. Okay? Ito, no? 101.325 kilopascal. Kilopascal. Okay? So, ibig sabihin meron tayong pressure na given, may unit weight tayo, so height yung makukuha natin. So, height is equals to pressure over unit weight is equals to pressure is 101.325 kilopascal is kilonewton per square meter divided by our unit weight 9.81 kilonewton per cubic meter. So, cancel to. Yung matitirang isa, ano yung value ng H? 10.33 meters. Okay? So, meters na lang. So, ibig sabihin dito yung height na kayang suportahan ng standard atmospheric pressure natin. Okay? Meron. Okay? Okay, next. The pressure of a boiler is 9.5 kilogram per square centimeter.
The barometric pressure of the atmosphere is 768 mm of mercury. Find the absolute pressure in the boiler. Ayan. So, problem solving na to ha. So, meron tayong given pressure sa boiler, 9.5. Pag reading siya dun sa boiler, anong type ng pressure yon? Gauge. Gauge, ano? Gauge dapat. So, gauge pressure, meron tayo. May given siya na 9.5 kilogram per square centimeter. Okay? And then, meron tayong given na barometric pressure of the atmosphere is 768 mm of Hg. So, anong meaning nito? Meron tayong height ng atmospheric pressure na 768 millimeters mercury. No? So, H ng atmosphere natin is equals to 768 mm ng mercury. Or ilan yan in meters? 0.768 meters. Okay? So, hindi binigay ko anong fluid yung nandun sa loob, ano? Pero at standard condition, ano nga ulit yung ating raw ng water? Pag density? Density, 1,000 tayo. Okay, kilogram per cubic meter. Okay? Tapos, ano pa? Meron nakakatanda ng specific gravity ng mercury? Specific gravity ng mercury ay 13.6. Okay? Ganyan siya kabigat. So kung atmospheric ang kasi 'di ba ang pinapahanap ay absolute pressure. Ang sabi natin, pag absolute pressure, ang kailangan natin P gauge plus P atmosphere o atmospheric. Okay? Yung gauge meron tayong value, yan yung given. Ang wala tayo yung atmospheric. Okay? Para maging atmospheric, kailangan yung given sa atin ng height ng mercury, ko-convert natin sa standard. Okay? And anong standard fluid natin? That is water. Okay? So, paano kunin yung equivalent na density natin kapag mercury? Ano ang formula ng specific gravity? Ang dapat nasa ilalim is yung ating reference na so water dapat to. Tapos ito yung okay, so pwedeng kunin natin Hg is equals to Sg tapos ng water. Okay? Para makuha natin yung atmospheric, we have yung raw Hg times ano? Gravity times pressure. Pressure tayo. H nung atmospheric natin. Okay, so this is 13.6 times pressure ng water is 1,000 kilogram per cubic meter times gravity 9.81 meter per second squared, and then height ng atmospheric, that is 0.768. Okay? So ito magiging kilonewton per meter squared. Ilan yung value? Or para parehas nung mismong gauge natin, gawin nating cubic centimeter, no? Okay? So as square centimeter pala. So cancel natin muna to. So itong kg meter per second square magiging newton. Okay? Ito magka-cancel, may matitirang dalawa dito. So convert natin yung dalawa. Sa 1 meter, ilang centimeter meron? 100, ano? So 1 meter, 100 centimeter. Tapos i-squared mo. Okay? So ilan yung magiging sagot?
Tapos kung 0.46 Newton per cm squared na. Okay? cm na, no? Kinonvert natin ng cm dito. Okay? Kaso naka-kilogram pala to. Okay? Gagawin na lang natin, multiply na lang natin ng 9.81 din. Ano? 1024.63. Okay? Naka-squared yun, ha? $10.24. Okay na yan? Sige. Tapos, kunin natin absolute. So, 9.5 kilogram per centimeter squared. Multiply natin ng 9.81 meter per second squared para maging Newton din. Plus 10.24 Newton per cm squared. P abs is 9.5 times 9.81 plus 10.24. No, naka-times ng 9.81 na. Para pwede siyang ginawa nating Newton din. Kasi naka-kilogram siya, di ba? Ito naka-Newton na to. Or pwedeng solution natin, wag natin i-multiply ng gravity para naka-density siya, no? Para kilogram na agad siya. Pero the same pa din naman yung process. Matter of unit lang. So ilan to? Yung absolute natin. 103.435. That is Newton per centimeter squared. Ito yung absolute pressure natin. Okay? So again, ang pinakakailangan natin is absolute. Absolute is equal sa pressure gauge plus pressure atmospheric. Ang given, pressure atmospheric, merong 768 na height. Okay? Na mercury. So ginawa natin yung specific gravity ng mercury. Then kinonvert natin yung equivalent value ng mercury sa water, no? Kaya ito 'yon, yung sa mercury. And then multiply natin by G times H para maging pressure. And then in-add natin doon sa given na gauge. Question tayo dito. So, conversion ulit ang labanan dito Palagi naman. Conversion. Okay? Next. Given the barometric pressure of 14.7 psia, pag may A sa dulo, it must mean atmospheric siya, no? Or 29.92 mercury absolute. Make this conversion. Convert daw natin 80 psi-G, ibig sabihin gauge, to psia and to atmospheric o ATM. Gagawin daw natin ATM. Okay, so anong gagawin natin? So, sa letter A, ang given is gauge, ano? P gauge na 80 psi. Okay? Hindi. Itong A na to, absolute to, no?
Kasi ito naka-absolute pala to. Okay? So, gagawin natin, convert daw sa absolute, yung ATP SI gauge. So, P absolute is equals to P atmospheric plus P ng gauge. Ilan yung atmospheric? Dito sa atmospheric natin, that is 14.7. Okay, which is also given. So 14.7 PSI plus 80 PSI. So 94.7 PSI. Absolute to. Tapos i-gawin daw natin atmosphere. So yung conversion 14.7 PSI is 1 atmosphere. Galing yan dito sa dito. 1 atmosphere is equals to 14.7 PSI. So ilan yung magiging value ngayon? 6.44 atmosphere. Okay? Next, sa letter B, meron daw tayong 20 inches na mercury vacuum in mercury absolute and to PSIA. Okay? So ano ba yung absolute natin? Di ba sabi natin absolute is addition ng gauge tsaka ng atmospheric, ano? Meron tayong binigay na 20 inches na vacuum. Okay? And ang vacuum, nasan nga ang vacuum? Kung ito yung ating absolute zero, ang vacuum ay nasa, o ito yung atmospheric natin. Pag pataas yung value ng pressure na dinagdag, that is gauge. Pag pababa, vacuum siya. Okay? So kung ito yung atmospheric natin, halimbawa, ito yung ating absolute zero. Okay? So ibig sabihin, ito yung ating yung 29.92 na given inches na mercury absolute. Okay? And then ano yung 20 inches? So yung ilalim ng atmospheric yun. So ibig sabihin ito yun. Ito yung vacuum. Okay? So ang tinatanong ngayon is, ano tong height na to? Tapos yun yung i-convert natin to atmospheric ang value. So yung H will be equals to 29.92 inches minus yung 20 inch na gauge, na vacuum. So 9.92 inches yun. Okay? Tingin nga tayo ng doon sa conversion ulit. Okay, so meron na tayong height. So paano makukuha si ATM, si atmospheric? Atmospheric is equals to
Wala nga. May nawawalang value akong hinahanap eh. Mula doon sa diagram natin, wala nga. Ito. Okay? Yung barometric pressure is ito. Absolute zero to. Yung gauge na binigay, so ibig sabihin ito yon, yung portion na to. Ito yung absolute pressure natin. Less than siya doon sa atmospheric. Ang kailangan natin is atmospheric pressure. Okay, tingnan nga natin to. Okay, dito. May barometric pressure, okay, yun nga yung 29.92. Tapos yung gauge, yung vacuum natin, 20 inches. Okay. Ang gagawin, yung 20-inch HD vacuum, gagawing HD absolute. So ito nga yun, absolute. Anong gagawin natin? Yung 20-inch HD in vacuum, gagawin natin, i-convert natin sa absolute. So ito nga yung height na yon, no? Nakuha natin yung height para makuha yung value nun, edi katulad itong kanina. Yung gagamitin natin yung value dito. Okay? Itong 13.6. Tapos ang height na gagamitin natin is yung nakuha nating difference ng dalawa. Okay? So sige, balik tayo dito. So we have yung mercury yung gamit, ano, Hg din. So we have rho G height is equals to 13.6 times 1,000 kilogram per cubic meter times 9.81, or pwedeng gamitin na natin is yung sa unit weight na, no? So 9.81 kilonewton per cubic meter times yung height natin na in inches. So 9.92 inches, convert natin to meter. Ilan yung conversion? Diba ang 1 inch, ilan sa centimeter? Centimeter muna, bago natin gawing meter. Or kapag sa millimeters, 25.4. No? So 1 inch is 25.4 millimeters. And then, convert natin 1,000 mm 1 meter. Okay? Para matira is kilopascal. Ilan yung value pag minultiply? 13.6 times 9.81 times 9.92 times 25.4 divide 1,000. 33.62 kilopascal.
Okay. Nag-convert lang ibig sabihin pagkakuha natin ng H na ito yung distance mula dun sa vacuum papunta dun sa absolute zero. Ito ginamit lang kasi nating value dito ay naka-metric siya, no? Pero kung ang ginamit natin is yung English version niya, makukuha nating value is in pound per square inches. 13.6 ay specific gravity. Katulad nitong nandito sa kabila. Para makagamit natin yung mercury. Okay. Okay. Next, letter C. We have 10 PSIA. Hindi pa. Ito pala. Yan. 10 PSIA to PSI vacuum and 2 Pascal. Okay, so drawing natin ha. Ito yung ating atmospheric. Okay. So mula dun sa ating absolute zero, ito yung barometric nating reading. That is 14.7 PSI. Okay. And then meron tayong 10 atmospheric. O 10 absolute So ito yung 10 absolute. So ito yung nawawalang gauge na vacuum. Okay. Kunin natin yung height na vacuum na nawawala. Is equals to P absolute minus yung P atmospheric natin. That is yung 14.7 PSI minus 10. PSI din pala to. Okay. 10 PSIA. So yung matitira is 4.7 PSI. Okay? Then ito yung kukunin natin in Pascal. So para i-convert, titingnan natin yung conversion ng PSI to Pascal. So ito 180 M is equals to 101.325 kPa. Tapos pwede din siya dito sa PSI. So 14.7 PSI is equals to 101.325 kPa. Ibig sabihin. So pag binalik mo dito, so 14.7 PSI is equals to 101.325 kPa. Or kung kailangan natin ay Pascal lang, multiply natin ng 1,000 ito. Pascal. So cancel to. So ilan yung ating value? Ito ay vacuum to ha. So 4.7 times 101.325. 0.325 times 10 to the 3 divide 14.7. That is 32,396.43 Pascal. Okay, then letter D, we have given in mercury gauge. Gagawin siyang PSIA, tapos gagawin torr, tapos gagawin Pascal. Sa letter D, okay? So, again, gauge tayo.
Yung sa absolute natin, di ba kanina yung given again, ibig sabihin ito yung ating absolute. Yung atmospheric natin, ano? 29.92 inch Hg. Ito yung 15 inches. Okay? In 15 inch Hg. So, pinapahanap is yung gauge natin. Okay? Nakahilo na to ah. So, yung conversion natin, 1 ATM is equals to 76 torr. Mayroon din ako na conversion na 1 atmospheric is equals to 14.7 na PSI. Okay? So, saan galing yung So, yung isa, no, yung 1 ATM to 101.325 times 10 to the 3 Pascal. Okay? So, kukunin natin is yung value ng Sige. So, tuloy natin 'to, no? 'Di ba in ano tayo? In mercury tayo. So, para makuha yung atmospheric niya, ginagawa natin kanina Sg times yung unit weight ng mercury. Okay? Tapos times height. So, ang Sg again is 13.6. Paano kapag English yung ating unit weight? Anong unit weight nga na ulit natin kapag English? That is, ilan? Unit weight ng water kapag English. Ng water. Gawin natin water ito. Kasi di ba ang Sg is equals to unit weight ng Hg times unit weight ng water. Open ko lang yung table natin last time, ha? Okay, that is 62.4. Okay? Ang value ng unit weight ng water is 62.4. So, times 62.4 pound per cubic feet. Standard weight ng unit weight ng water yan. Okay, tapos multiply natin ng height. Aling height ang gagamitin natin? Pagpa-plusin natin 'to, no? So 15 at 29.92. This is 44.92. So times 44.92 inch. Okay? So kung naka-inch siya, convert natin sa feet or para maging torr, no? Hindi, naka-PSI kasi to, kailangan yung feet yung i-convert natin. So 1 foot is 12 inches.
cube. So pag ginawa natin, magiging answer dito is in PSI. What will be the value? We have 13.6 times 62.4 times 44.92. Divide 12 raised to 3. That is 22.061 PSI. Okay? So naka-PSI na siya. So-convert natin sa torr. So 14.7 PSI is equals to 76 torr. So times ng 76. Divide 14.7. That is 760 to 760. Galing siya dito sa kanina. Ito 760. So kulang to ng 0. Okay. So 1140 568 568 torr. Tapos ko-convert ulit sa Pascal. So ibig sabihin dito yung mga answer, ano, 22.06 ito, tapos sa Pascal we have 760 torr. Sa Pascal is 101.325 times 10 cube Pascal. That is ilan? Times 101.325. So parang practice talaga siya ng pagko-convert, ano? Divide 760. That is 152,063.23 Pascal. Okay? So ito yung mga value niya in PSI, in torr, tsaka in Pascal. Nakalagay dito. Given pressure is barometric. Ayun. Sa letter D, to PSIA, gauge. Okay, balik tayo dito sa ano. Yung IA, ano? Tingnan ko nga. PSIA. Pag PSIA is absolute. So dito pinapahanap ay PSIA. So kailangan absolute tayo. So itong reading natin barometric to. Plus gauge, 'di ba dito nakalagay barometric plus yung gauge natin, that is absolute pressure. Yun yung kaya pinag-plus natin. Dito sa kabila, pinag-minus natin kasi yung ating atmospheric na barometric, ito, ang kailangan natin yung sa absolute, vacuum yung wala. No? Ito absolute yung given. So kaya ito dito, doon sa diagram ulit natin, pag pinakita yung diagram, yung absolute kapag vacuum ay ito. Itong nasa baba. Itong portion na to. Ayun yung absolute pressure natin kapag may gauge. So ibig sabihin yung barometric natin na 14.7 minus yung gauge, saka ito yung, kaya siya naging absolute. Kaya kapag may A sa hulihan, absolute yun. Ito absolute to, absolute. Absolute, absolute, absolute. Ito naman dito sa given kasi binanggit siya na barometric pressure. No? Hindi ko alam kung bakit may A din.
Pero barometric pressure kasi, yun na lang ano yun natin dito, yung barometric pressure. Para according dito sa diagram tayo. Okay? Essay na lang. Okay? Sige. Next, bago tayo magtapos, tapusin lang natin to example. If the atmospheric pressure is 760 mm of mercury, what is the pressure of gas in the manometer? Okay? So, ano bang diagram nito? I-drawing ko lang yung diagram, ano? Okay? So, if the atmospheric pressure is 760, okay? So, ibig sabihin dito sa atmosphere, dito sa ano natin, meron tayong atmospheric na 760 mm Hg. Okay? So, if the mercury column is 60 mm higher on the atmospheric side, so ibig sabihin dito sa situation A, ito yung 60 mm. Okay? Ano yung magiging pressure dun sa gas? Dito, ibig sabihin, anong pressure dito? Ano yung pressure ng gas? Okay, pinapahanap pa ito. Kasi kung ano man yung pressure na nag-exist dito sa loob ng ating pipe, halimbawa, yun din yung mag-exist dito sa point na to. Okay? Itong point na to, ito kabila, di ba meron tayong mercury, exposed siya sa atmosphere, ito yung kanyang pressure doon. So, ibig sabihin itong pressure to ilan? 760. Okay? Kasi ito din yun, ano? Ito yung surface natin eh. So, ibig sabihin para makuha to, mula dito, pupunta tayo pababa. Okay? Para makuha yung value nito. So, ibig sabihin kahit mag-plus tayo dito, and then eventually magma-minus tayo dito. So, pwedeng consider mo na wala na to. Kasi pantay lang siya. So, pag kinuha natin, ibig sabihin yung from atmospheric papunta dito sa ilalim na to, makukuha natin yung pressure ni gas. So, pressure ni gas is equal sa 760 mm. Since hydrogen na yan, mercury na yan, plus ilan yung distance na binaba? 60 mm. Tapos mercury din yung material na yon. Ibig sabihin, ang pressure dun sa gas ay 820 mm ng mercury. Okay? And yung sa letter A. Ngayon sa letter B. Okay? Sa letter B naman daw, if the mercury column is 50 mm lower dun sa atmospheric side. Okay? Okay? So, halimbawa, ito yung distance ng ating mercury. Okay? And then lower siya. So, halimbawa, sabihin natin, nandito, yan. So, ito ay 50 mm. So, same pa din. Ito yung PATM natin na 760 mmHg. And then, ito yung ating gas. Ano yung mangyayari ngayon? Magma-minus tayo. Correct. Okay? Kasi, di ba, ang mangyayari, pagdating dito sa point na, di ba, ito yung atmospheric natin, papasok dito yung atmospheric pressure. So, ibig sabihin tong point na to, atmospheric pa din to. Okay? So, hanggang dito, atmospheric pa din siya. Pero tataas tayo, di ba sabi natin pag pataas, negative tayo. So, magma-minus tayo ng 50 mm dun sa value niya. So, para makuha natin yung point B, tawagan natin point B, ano? So, point B is equals to yung sa P gas natin, ano? So, PB is equals to PA at A
minus yung itong portion na to, no? So that is 50 mm. So we have 760 mm Hg minus 50 mm Hg, or PB is equals to Hg. Okay? Ayan lang yan. Okay? Sige, by next meeting, patuloy natin yung discussion ng hydrostatic pressure. Maybe we will start ng benchurimeter naman tayo. Okay? Exam natin, baka Friday. Ha? Kung anong oras kayo pwede.